Hello mga ka-miracles! Kumusta kayo? Tara, samahan niyo ako sa isa namang adventure today. Pero hindi muna tayo magtatanim dahil ang mission natin ngayon ay mamiesta! Uso pa ba yan sa inyo? Dito kasi sa amin, usong-uso talaga ang piyestahan. Syempre, hindi tayo tatanggi dahil naimbitahan tayo at para na rin makihalubilo sa ating mga kamag-anak. Ito ang pinakagusto ko sa mga handaan sa baryo. Kita niyo yan? Ang kanin nakabalot sa dahon ng saging. Budbud ang tawag namin dito. Naku, kapag natikman nyo to, mapaparami talaga kayo ng kain dahil sa bango ng dahon. Kakaiba talaga ang handaan sa probinsya. Lahat ng putahe, sobrang malinamnam at hindi tinipid sa lasa. Habang kumakain, damang-dama mo ang peaceful na probinsya vibes. At dahil nasa Leyte tayo, syempre, hindi mawawala ang moron. Ito ang favorite ng lahat dito. Sa totoo lang, isa talaga to sa rason kung bakit interesado kong mamiesta dahil sa moron. Sumilip na nga rin ako dito sa mga may baboy kasi nga bala ko po kumuha ng baboy para kahit papano meron din kami magagamit. At saka napakamura dito ng mga baboy. Matapos nga natin makipagbanding sa handaan, naalala ko ang mga tito at tita ko na nakatira lang din malapit dito. Kaya pinuntahan ko na rin sila. Sila kasi yung mga nagbibigay sa akin ng piso noong tiyanak pa ako. Sobrang grateful ko nga sa kanila dahil kahit simple lang ang handaan, welcome na welcome ka talaga. Pagdating nga namin dito, bumunga agad sa akin itong mga pabo. Ang galing ni na tito at tita mag-alaga. Ang dami! Sinubukan kong lumapit kaso nakakatakot. Nangahabol pala sila. Ang tatapang, sarap lechonin, di ba? Speaking of lechon, sabi ni Tito, piyesta na rin daw sa kanila ngayong darating na Friday. Inimbitahan na naman tayo dahil maglalechon daw sila ng pabo para matikman ko naman. Aba, syempre hindi tayo aatras dyan. Malamang sa alamang present ang inday nyo. Napaghahalataan tuloy na tirador ng piyesta na ako. Kita nyo naman, napakahilig nila mag-alaga. May mga pato, manok at pabo. May mga kambing din pero sa susunod na natin puntahan. Naabutan ko pa nga yung iba na nangingitlog, nakakablas tingnan, at ang nakakamangha, kahit ang daming alaga, hindi mabaho ang paligid. Baka yung katabi mo lang nanonood ang mabaho, joke! Syempre, puntahan din natin ang isa ko pang tita. Dito naman, puro gulay ang pananim. May ampalaya, pipino, kalabasa, parang lahat ng nasa kantang bahay kubo meron siya rito. Kaka-harvest lang kaya kakaunti ang bunga, pero may mga bago na ring tanim. At syempre, nakahanap pa tayo ng bagong kaibigan dito, si Bantay. Simple lang talaga ang buhay dito, no? Pero kung iisipin, napaka-blessed natin dahil napaka-healthy ng pamumuhay. Ramdam na ramdam mo ang ganda ng mga gawa ng Panginoon. Alam nyo, habang pinagmamasdan ko ang paligid, lalo kong nare-realize na ganito lang din talaga ang pangarap ko. Ang mabuhay ng payak, may mga sariling tanim, mga alagang hayop, at sapat na ipon para sa pang-araw-araw. Hindi kailangang sobra-sobra, yung sakto lang, kasi minsan kapag sobra-sobra, nakakasama rin at nawawala ang focus natin sa mga bagay na tunay na mahalaga. Ganitong peace of mind lang, sapat na. At dahil medyo marami na tayong napuntahan ngayong araw, oras na para magpahinga at umuwi muna tayo. Sana ay nagustuhan nyo ang pagsama sa akin sa munting adventure na ito. Maraming salamat! Bye-bye!